Celebox. Si Terry Bernal ay isang single mom. 24 anyos na siya at 16 lamang siya noong siya ay nabuntis ng kanyang kasintahan noong high school. Dahil nabuntis siya ng maaga, itinakwil at kinamuhian siya ng kanyang pamilya. Iniwanan na rin siya ng nakabuntis sa kanya. Binuhay at pinalaki niyang mag-isa ang kanyang anak. Sinolusyonan na mag-isa lahat ng problema at kinayang lahat ng pagsubok. Dahil sa hirap ng buhay, ay nawalan pa siya ng trabaho. Pinalaya siya sa tinitirhan nilang boarding house. Hindi na kasi siya nakakabayad ng upa. Nagpalaboy-laboy siya at ang kanyang anak sa kalye at nanlimos ng tira-tirang pagkain. Ngunit nagbago ang buhay niya nung nakilala niya si Jordan Limuego, isang mayamang negosyante at anak ng dating senador. Binigyan ni Jordan ng makakain si Terry at ang anak nito. Kinupkup rin ni Jordan ang mag-ina. Pinatira sa mansyon, binihisan at pinakain pa. Pero bakit kaya ito ginawa ni Jordan? Anong lihim kaya ng binatang matutuklasan ni Terry? Nay, ang ganda po ng laruang yun. Saad ni Kira. Napadaan kasi sila sa isang tindahan ng mga laruan habang pauwi sa kanilang boarding house. Malalim na napabuntong hininga si Terry at napatingin na rin sa tinitingnang laruan ng kanyang anak. Lumamlam ang kanyang mga mata. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Pero Nay, alam ko naman po na hindi natin yan kayang bilhin, kaya hindi na po ako magpapabili. Maagap na sambit ni Kira. Sa murang edad ay naiintindihan na agad nito ang sitwasyon nila. Lumuhod si Terry sa harapan ng bata. Pangako ko sa'yo na kapag sumahod na ako, ibibili kita ng manika, anak. Yung manikang maganda, kasing ganda mo, at yung manikang makulay at may magandang dress. Napangiti ang bata at na-excite ito sa kanyang sinabi. Talaga po, Nay? Sana sahod mo na po bukas, pero makakahintay naman po ako. Siya si Terry Bernal, isang single mom. 24 anyos at may payat na pangangatawan. Maaga siyang naging mapusok. 16 na taong gulang pa lamang siya noong siya'y nabuntis ng kanyang kasintahan noon. Si Terry ang inaasahan ng magulang niya na mag-aangat sa kanila sa kahirapan balang araw. Ngunit nagalit at nagwala ang mga ito nung inamin niya na buntis siya. Sa sobrang galit ay itinakwil siya ng kanyang pamilya. Nakakahiya ka, Terry! Diyos ko naman! Ano na lamang ang sasabihin sa atin ng mga kamag-anak natin? Pinagmamayabang pa naman kita sa mga tita mo. Matalino ka pero hindi mo ginamit yung utak mo. Ito ang mga katagang tumatak sa kanya. Galing ito sa kanyang ina. Inang nagluwal sa kanya at ang inang itinakwil siya at hindi siya kayang tanggapin. Pinanagutan naman si Terry ng kasintahan niya. Nagsama silang dalawa sa iisang bubong, ngunit nalaman niyang may ibang babae pala ito. Tumira siya sa isang boarding house at buong tapang na binuhay ng mag-isa ang anak niyang si Kira. Ni minsan ay hindi niya naisipang ipalaglag ito. Wala siyang alam sa pagpapalaki ng bata, ngunit ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niyang lahat para maitaguyod at mapalaki ito ng maayos. Nay, ano pong uulamin natin ngayong gabi? Tanong ni Kira habang hinahalughog niya ang mga cabinet. Nagbabaka sakaling may mahanap siyang pambili ng pagkain. Si Kira ang kaisa-isang anak niya. 8 taong gulang na ito at hindi na nag-aaral. Wala naman talaga sa plano ni Terry ang patigilin sa pag-aaral ang kanyang anak. Sadyang si Kira na mismo ang nagmakaawa sa kanya na sa susunod na pasukan na lamang ito mag-aral ulit. Madalas kasing nabubuli si Kira sa school. Pinagkaisahan siya ng mga bata doon kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Sinubukang magreklamo ni Terry sa namumuno sa paaralang iyon, ngunit pinagkakaisahan din siya ng mga magulang ng mga batang umaaway sa kanyang anak. Mababa lang kasi ang tingin ng lahat sa kanilang mag-ina. May itlog pa pala tayo, anak! Masayang anunsyo ni Terry at ipinakita kay Kira ang 2 itlog. Sa isang tray ng itlog na nabili nila noong nakarang linggo, ay 2 na lamang ang natira. Yay! May itlog pa! Anong luto ba ang gusto ng prinsesa ko? Lutong itlog po, Nay. Natawa si Terry. Joke lang po, Nay.
Gusto ko po sana ng fried egg. Yung hindi masyadong luto yung kulay dilaw, nanay. Pabirong nagbaw si Terry. Humagikik naman ang bata. Masusunod mahal kong prinsesa. Kaagad na siyang nagluto at pinapanood naman siya ni Kira. Nay, gusto ko rin po sanang matutong magluto. Mabuti yan anak, pero hayaan mo muna ako ang magluto. Baka mabaso ka pa o masugatan. Alam mo naman ayokong nasasaktan ka. Kapag marunong na akong magluto, ipagluluto kita, Nay. Hindi mo na kailangang magpakahirap na ipaghanda ko ng pagkain kasi ikaw naman po ang ipaghahanda ko. Balang araw ay gusto kong maging chef, Nay. Namangha si Terry. Natutuwa siya dahil sa murang edad ay pinagpaplanuhan na agad ni Kira ang kaniyang future. Mabuti yan anak, kung gusto mong maging chef, tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat para makamit mo ang pangarap mong yan. Balang araw ay tatawagin ka nilang Chef Kira. Gusto ko na tuloy tumanda, Nay. Sawa na akong maging bata. Gusto ko na pong makatulong sa'yo. Marahan niyang pinisilang pisngin nito. Kira, huwag kang magmadaling tumanda. Kapag tumanda ka na, mas gugustuhin mo na lamang bumalik sa pagkabata. Maraming problema ang darating sa'yo kapag matanda ka na. Kaya enjoy mo muna ang kabataan mo. At isa pa, hindi pa ako handang lumaki ang baby girl ko. Nay, hindi na po ako baby. Hinalikan niya ito sa noo. Baby pa rin kita kahit pa uugod-ugod ka na, Kira. Ikaw pa rin ang baby ko kahit maubos pa lahat ng ngipin mo. I love you po, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. Pasensya na kung hindi pa kita nabibigyan ng magandang buhay, ha? Pangako babawi ako sa'yo. Magsusumika pa ako lalo. Nay, sapat na po sa akin na kasama kita. At saka, maganda naman po ang buhay ko kasama ka. Hindi mo ko hinahayaang maghirap. Mahal mo ko, tinahalagaan. Hindi mo kailangang bumawi, Nay. Pero tama ka po. Kailangan mo magsumikap lalo kasi papalayasan na po tayo ni Aling Beng kapag hindi pa tayo nakapagbayad ng renta. Pareho silang natawa. Kung ano nung racket ng pinapasok ni Terry. Naging janitress sa isang kumpanya. Naging tagalinis sa isang barbershop. Naging tendera sa isang tindahan ng mga basahan. At naging waitress sa mga restaurant at karinderya. Sa dami ng trabaho niya ay wala siyang natatagalan. Hindi naman siya maarte sa trabaho pero madalas siyang napapatalsik. Dinadala niya kasi sa trabaho si Kira dahil wala namang ibang mag-aalaga sa anak niya. Minsan ay umiira lang pagiging makulit ng bata kaya nakakaistorbo ito sa ibang tao. Hindi rin makapag-focus sa trabaho si Terry kakatingin kay Kira kaya madalas siyang napapagalitan ng kaniyang manager. Kung wala kang mapag-iiwanan ng anak mo, huwag ka na lang maghanap ng trabaho. Nasaan na ba kasi ang tatay niyan? Sermon ng babaeng manager ng restaurant. Hiyang-hiya siyang napayuko. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na ito mauulit pa, Terry. Ano pong ibig niyong sabihin? You're fired. Maghanap po na lang ng ibang trabaho. Pero ma'am, kailangan na kailangan ko po ang trabahong ito. Wala akong pakialam. Istorbo at malas ka sa negosyong ito. Kaya umalis ka na. Kunin mo na mga gamit mo sa locker room at umuwi ka na. Ibibigay ko na rin yung huling sweldo mo. Wala nang nagawa pa si Terry. Kahit naman lumuhod siya, ay alam niyang hindi na ito maaawa sa kanya. Ilang beses na kasi siyang pinagbibigyan ito at kota ng manager sa dala niyang perwisyo. Nay, bakit ka po umiiyak? Kuryosong tanong ni Kira at sinilip ang mukha niya. Kaagad na pinunasan ni Terry ang kaniyang luha at tipid niyang nginitian ang kaniyang anak. Hindi ako umiiyak, anak. Napuwing lang ako. Bakit ka po sinisigawan ng matandang babae kanina, Nay? Inaaway ka ba nun? Hindi ba bad po ang manigaw? Aawayin ko siya para sa iyo, Nay. Kira, wag na. Hindi niya ako inaaway. Tara na. Umuwi na tayo. Kumunot ang noo ng bata at napatingin nito sa pader na may nakadikit na orasan. Bakit po tayo uuwi, Nay? Hindi ba po mamayang alas 5 pa matatapos ang trabaho mo? Hindi umimik si Terry at binuhat niya na lang si Kira palabas ng restaurant. Umuwi na sila sa kanilang boarding house ngunit hindi pa man sila nakakalapit doon ay nakikita na ni Terry ang kumpulan ng tao sa labas ng kanilang tinutuluyang bahay. Nakita niya ring lumabas mula roon
ang may-ari ng boarding house, kasama ang iilang kalalakihan at ang iilan nilang gamit ni Kira. Nay, ano pong nangyayari? Bakit dala-dala ni Aling Beng ang rice cooker natin? Hindi ba sira na yan? Aling Beng, sandali lang po. Awat ni Terry at kumari pa siya ng takbo papalapit sa ginang na si Aling Beng. Isang matandang managmamay-ari ng 4 na paupahang bahay. May makapal itong lipstick at kilay na hindi pantay. Mabuti naman at nandito ka na, Terry. Kanina pa kita hinihintay. Ano po ang ginagawa niyo sa mga gamit namin? Aba, nagtanong ka pa talaga. Di ba nangako ka sa akin na magbabayad ka na kahapon at binigyan kita ng palugit ngayong araw pero wala kang naibigay? Pasensya na po, Aling Beng. Magbabayad po ako. May 2,000 ako dito. Hinawi ni Aling Beng ang kamay niya. Aanhin ko yung 2,000 mo. 4,000 usapan. Kung hindi ka magbabayad ngayon, ay mapipilitan akong dalhin itong iilan sa gamit niyo bilang kabayaran. At hakutin mo na rin ang mga gamit ninyong mag-ina. Dahil magmula sa araw na ito, ay hindi na kayo titira sa boarding house ko. Malas kayo sa negosyo at sakit pa sa ulo ko. Puro ka palugit. Tumitirik na ang mata ko sa kahihintay sa bayad mo sa renta. Singhal ni Aling Beng sa kanya at bahagya pa siyang itinulak. Pero wala na po kaming mapupuntahan ng anak ko. Saglit na napatingin si Aling Beng kay Kira pero hindi ito nagpadala sa awa. Umira pa ito at maarteng naghawi ng buhok. Wala akong pakialam, Terry. Diyan ka na nga. Singhal nito at binalingan ng mga kasamang lalaki. Boys, siguraduhin niyong aalis ngayong araw ang mag-inang ito. Kapag hindi pa nila nilisan ang bahay ko, kalad ka rin nyo, buhatin o itapon palabas. Gets? Bilin pa ni Aling Beng. Tumangot sabay namang sumaludo ang kaniyang mga tauhan. Huminga ng malalim si Terry at hiyang-hiya na napatingin sa mga kapitbahay nila. Hinawakan niyang kamay ni Kira at hinila niya ito papasok ng bahay. Mabilis niyang inimpake ang kanilang mga gamit. Ilagay mo rito sa bag yung mga damit mo, anak. Natigilan si Terry nang bigla na lamang umiyak si Kira. Kira, bakit ka umiiyak? Nay, sorry po. Bakit ka nagsasorry, anak? Kasi po, magmula nang dumating ako sa buhay mo, ay minalas ka na. Malas ako, Nay. Dapat hindi mo na lang ako binuhay. Kira, huwag mong sabihin yan. Binuhay kita dahil mahal kita at hindi ko yun pinagsisisihan, anak. Hindi ka malas. Swerte ka sa akin. Noong tinalikuran ako ng lahat, ikaw ang nandyan. Handa akong maghirap para sa iyo, anak. Niyakap niya si Kira para mapatahan na. Pagkatapos magimpake ay umalis na agad sila sa boarding house. Walang ibang pera si Terry bukod sa 2,000 na nasa bag niya. Hindi niya na alam kung saan sila pupunta. Wala kasing mumurahing boarding house sa kanilang lugar. 4,000 pataas ang renta, kaya hindi aabot ang kaniyang pera. Malas pa dahil habang naglalakad sila ay may humablot ng bag niya. Hoy! Ibalik mo yan! Sigaw niya at sinubukan itong habulin kaso hindi niya na naabutan pa. Tinangay ng magnanakaw pati ang damit nila ni Kira. Kahit yung mga damit na lang namin ang ibalik mo, hindi mo naman mapapakinabangan yung panty ko, butas pa yan! Wala na silang ibang gamit na naiwan. Pagod siyang napaupo sa gilid ng kalsada. Gustuhin man niyang umiyak, mas pinili niyang pigilan ang kaniyang sarili. Ayaw niya kasing ipakita kay Kira na mahina siya. Siya pa naman ang pinanghuhugutan ng lakas nito at kung manghihina siya, malulungkot lalo ang anak niya. Walang tirahan, walang kagamitan at wala na rin silang pagkain. Sa sobrang hirap ay napilitan silang matulog sa gilid ng kalye. Kalaban ng init at ulan, araw-araw. Para naman magkapera, ay nanlilimos sila at nanghihingi ng pagkain sa mga karinderya. Nay, may nahanap na po akong karinderya dun sa kabila. Hindi pa natin yun napupuntahan. Sa susunod dun naman tayo manghingi ng ulam. Suwestyon ni Kira. Hindi mo dapat to nararanasan, anak. Nay, ayos lang naman po to sa akin eh. Ayos lang kahit natutulog tayo sa kalye. Ayos lang kahit kumakain tayo ng tira-tira ng ibang tao. Ang mahalaga po ay magkasama tayo. Diba, Nay? Sa kalagitnaan ng madamdamin nilang pag-uusap, ay biglang sumulpot ang isang matangkad na lalaki.
Nakasuot ito ng itim na long sleeve na nakatupi sa bandang siko ang sleeves. Makintab ang itim nitong sapatos at may suot din itong shades. "Sir Pogi, palimos po!" saad ni Kira at inilahad ang isang lata na may lamang 5 piso. Nakatitig si Terry sa mukha ng lalaki. Namamangha kasi siya sa itsura nito. Para siyang nakakita ng Hollywood actor. "Kahit 5 piso lang po, Sir Pogi." Pagmamakaawa ni Kira. Napasinghap silang mag-ina nang maghulog ng 5,000 sa latang lalaki. Nag-abot din ito ng isang paper bag na puno ng pagkain. Palipat-lipat ang kanilang tingin sa lata at sa lalaki. "Sir, masyado ho yata itong malaki pero hindi po namin ito tatanggihan. Salamat sir, hulog ka ng langit." Ani Terry at hinawakan ang kamay ng lalaki. Akala niya hahawin ito ng lalaki pero nakipagkamay pa ito sa kanya. Madumi ang kamay ni Terry kaya bahagya siyang nahiya sa binata. "Pasensya na kung medyo madumi itong kamay ko, sir." "Hindi naman ako maarte." Tumayo si Kira at nakipagkamay din sa lalaki. "Sir Pogi, thank you very much po. Para kang anghel, napakabait mo." Ngumiti ang lalaki at naghubad ito ng shades. "Bakit kayo nandito sa gilid ng kalye? Delikado." Nahihiyang napakamot ng ulo si Terry at bahagyang kumunot ang kanyang noo at kagad na sinagot ang tanong ng lalaking kaharap niya. "Pinalayas kasi kami sa tinitirahan namin. Hindi ako nakapagbayad ng renta at ninakaw din ang bag na naglalaman ng mga gamit namin at ng natitira kong pera. Nais ko kayong tulungan." Sabi bigla nito. Napakurap si Terry. "Po? Tulungan? Anong ibig mong sabihin?" "Oo, nais ko kayong tulungan. Ilang araw ko na kayong nakikita dito sa gilid ng building ko. Alam kong nangangailangan kayo ng tulong, kaya tutulungan ko kayo. Maliit pa itong anak mo. Hindi dapat ito na-expose sa ganitong lugar. Bukod sa maalikabok ay delikado pa." Paliwanag ng lalaki. Biglang niyakap ni Terry si Kira. "Sir, paano mo naman kami matutulungan ng anak ko?" "Sumama kayo sa akin." "Nako, lumang estilo na yan. Ganyan ang sinasabi ng mga kidnapper. Kunwari mabait at magbibigay ng candy o pagkain pero may masama palang balak. Hindi kami tanga kaya hindi kami sasama sa'yo." Ani Terry at hinila patakbo si Kira. "Nay, bakit tayo tumatakbo? Hindi naman po mukhang kidnapper si Sir Pogi ah." "Kira, wala na si itsura yan. Kahit gwapo ay pwede nang maging masama ngayon." Ani Terry. Tumigil sila sa isang kanto. "Ayan, wala na siya. Mabuti na lang at hindi niya tayo nasundan." Buong akala niya natakasan na nila ang lalaki. Pero isang magarang kotse ang huminto sa harapan nila at bumaba mula roon ang kaparehong lalaki. "Ikaw na naman? Pwede bang tigilan mo na kami ng anak ko? Hindi mo rin naman mapapakinabangan ang lamang loob namin. May UTI ako. Sira-sira na itong kidney ko. Kakakain ng instant noodles. At isa pa, itong mga mata ko, malabo na. Wala ka nang mapapakinabangan pa." Nagtaas ng 2 kamay ang lalaki at naglakad ito papalapit sa kanila. "Miss, magtiwala kayo sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Gusto ko lang talaga kayong tulungan. Bibigyan ko kayo ng tirahan at tutulungang makabangon sa buhay." "Paano naman kami makakasigurado ha?" Nag-abot ng ID ang lalaki. Binasa naman yun ni Terry. "Jordan Emmanuel Limuego, CEO of Limuego Company? Ikaw to?" Paninigurado niya at napatingin sa litratong nakalagay sa ID. Itinabi niya pa ito sa mukha ni Jordan. Natawa ang lalaki. "Totoo ba to?" Paninigurado niya at pinitik pa ang ID. "Totoo yan, miss. Kung gusto mo ay dumaan pa tayo sa police station. Sabihin mo sa mga pulis na kapag may nangyaring masama sa'yo, ako ang numero 1 magiging suspect mo." Confident na sambit ni Jordan. Napanguso si Terry at saglit na napaisip. Sawa na siya sa buhay lansangan at ayaw niya nang nahihirapan si Kira. Ang lalaking kaharap niya ay ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong Pilipinas. Si Jordan Emmanuel Limuego ay kaisa-isang anak ng dating senador. Hindi na mabilang ang pagmamay-ari nitong property, mula sa lupa hanggang sa mga sasakyan. "Miss, mapagkakatiwalaan niyo ako. Sumama na kayo sa akin. Pwede kayong tumira pansamantala sa bahay ko." Giit ni Jordan.
May shower ba sa bahay mo, Sir Pogi? Sabat ni Kira. Nangangati na kasi ito at gustong-gusto nang maligo. Kagad na tumango si Jordan. May 5 shower doon. Talaga po? Wow! Gusto kong maligo! Napangiti si Jordan at napatingin kay Terry. Ano? Hindi ka pa rin kumbinsido, miss? Sige, sasama na kami sa'yo pero sa backseat kami uupo ng anak ko para kapag may binala ka, makakatalon agad kami palabas. Natawang tumango si Jordan at pinagbuksan pa sila ng pinto ng kotse. Iingatan ko kayo. Pulong ni Jordan. Pinaandar na ni Jordan ang sasakyan. Nakatingin si Terry sa labas ng bintana. Si Kira naman ay kumakanta. Ang lamig dito sa kotse ko, pero mas malamig ang boses mo, bata. Komento ni Jordan. Salamat po, Sir Pogi ah. Kira nga po palang pangalan ko. Si nanay naman po ay Terry. Napangisi si Jordan. Gusto mo bang i-enroll kita sa isang singing lesson at music class para mas gumaling ka pa sa pagkanta? Pwede ka ring sumali sa mga contest. Lesson? Papasok po ba ako sa eskwelahan? Ayoko po. Ayoko na pong mag-aral. Ibubuli lang ako ng mga bata doon. Ayaw nilang lahat sa akin eh. Aawain lang nila ako. Naluha si Terry at mas lalong natahimik sa sinabi ng kaniyang anak. Bakit ka naman nila inaaway? Usisa ni Jordan. Kasi po wala akong tatay at malas daw ako. Hindi matalino, hindi marunong magbasa. Huwag kang mag-alala, Kira. I-enroll kita sa singing lesson pero ang vocal teacher mo lang ang makakasama mo. Ayos ba yun? Tapos, nasa bahay lang kayo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga bata pa ring bully. Maniwala ka man o sa hindi, napagdaanan ko na rin yan. Sabi ni Jordan at hindi na ito muling umimik pa. Binalikan na naman kasi nito ang mapait na nakaraan na dapat matagal nang naibaon sa limot. Tumigil ang kotse sa harap ng malaking gate. Bumukas ito nang may pindutin si Jordan sa isang maliit na remote. Wow! Tanging nasabi ni Terry nang makitang napakalaking bahay. Mansyon na nga ito sa sobrang laki. Diyan ka nakatira, Sir Pogi? Parang castle ng mga princess. Tanong ni Kira na excited nang bumaba. Magmula ngayon, ay ituring nyo na itong bahay din ninyo. Dito na kayo titira. May masisilungan na kayo. Ani Jordan at bumaba na. Bumaba na rin ang mag-ina na hindi pa rin naitago ang pagkamangha sa magandang bahay. Sinalubong sila ng isang matandang maid. Magandang araw, Jordan. Sino itong mga bisita natin? Tanong ng maid. Ang maid na ito ay si Manang Melay, ang yaya ni Jordan mula pa manoong siya ay bata pa. Sila ang mga bago kong kaibigan, Manang. Sagot ni Jordan. Ito si Kira at ito naman si Terry. Mag-ina silang dalawa. Teka, Jordan, mag-ina mo ba sila? Dati mo bang nobya itong si Terry at nabuntis mo pero hindi mo pinanagutan kaya't tinaguan ka ng anak? At ngayon na lamang kayo nagkatagpong muli. Napagtanto niyong mahal pa rin ninyo ang isa't isa, kaya nagkabalikan kayo at magsasama na sa iisang bubong. Sunod-sunod, natanong ni Manang. Manang, itigil mo ng kakanood mo ng K-drama. Hindi ko sila kaano-ano, pero gusto kong tratuhin natin sila na bilang pamilya na rin. Tugon ng binata at humalakhak naman ang ginang. O siya, pumasok na muna kayo. Maghahanda ko ng merienda ninyo. Saad ni Manang at nagtungo na ito sa kusina. Bahay mo talaga to? Parang hindi kami nababagay dito. Masyadong ingrande ang bahay na ito para sa dukhang kagaya namin, Sir Jordan. Sambit ni Terry. Huwag mo nang isipin ang mga ganyang bagay. Ituring niyo ito na parang sa inyo na rin. Kapag may kailangan kayo ay kausapin lang ninyo si Manang Melay. Mabait yun. Nasa taas nga pala ang kwarto niyo. Hali kayo. Igigiya ko kayo. Kaagad na sumunod ang mag-ina kay Jordan. Nay, ang ganda dito. Parang mall sa laki. Tapos malamig pa. Ang laki ng aircon ni Sir Pogi. Dito na ba tayo titira, Nay? Gusto mo ba dito, anak? Gustong gusto ko po, Nay. Bakit po? Ayaw mo po ba dito? Kung ayaw mo dito ay ayaw ko na rin po dito. Gusto ko kasama kita, Nay. Anak, kung saan ka masaya ay doon na rin ako. Kung gusto mong manatili dito,
Sasamahan kita. Pagkatiwalaan na lamang natin si Sir Jordan. Mukha naman siyang mabait eh. Di ba mukha siyang kidnapper kanina, Nay? Sabi mo pa nga kanina, hindi ba? Natawa si Terry. Nilingon naman sila ni Jordan. Ayos lang ba kayong dalawa? Opo, Sir Pogi. Dinala sila ni Jordan sa napakalaking guest room. May malaking kama. May aircon ang silid. May malaking bintana at balcony rin. May sariling banyo at may naglalakihang cabinet na ginto ang kulay. May maliit na chandelier din at may sariling TV. Ito ang magiging kwarto nyo. Saad ni Jordan. Nanlaki ang mga mata ni Terry. Si Kira naman ay kumaripas na ng takbo papunta sa banyo at maya-maya pa'y narinig na nila ang tunog ng shower. Kira! Sigaw ni Terry at takmang hahabulin ito pero inawat siya ni Jordan. Nay, okay na po ako dito. Ang dali lang pong paandarin ng shower. Sigaw ni Kira mula sa loob ng banyo at humagikik pa ito. Hayaan mo nang maligo ang anak mo. Huwag kang mag-alala. May sabon at shampoo na sa CR. Natawagan ko na rin ang sekretary ko at nagpabili na ako ng damit para sa inyo. Napalunok si Terry at napangiti. Salamat Sir Jordan. Napakabuti mo. Hindi mo naman kami lubusang pangkilala pero nag-alok kagad ng tulong. Pasensya na rin kung napagbintangan kitang kidnapper. Natakot lang po kasi ako at nag-iingat. Sandamakmak na po kasi ngayon ang mga masasamang loob at ayoko lang na mapahamak si Kira. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Walang anuman, Terry. Handa akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Bakit mo nga ba kami tinulungan, sir? Hindi umimik si Jordan. Napanguso si Terry. Ayos lang po kung ayaw mong sagutin. Pero wala ka naman talagang binabalak na masama sa amin, hindi ba? Magtiwala ka sa akin. Hindi ko kayo ipapahamak ng anak mo. Maraming salamat po talaga. Maiwan ko na lang muna kay ni Kira. May asikasuhin lang ako. Hintayin mo na lang ang sekretary ko. Dala niya ang mga damit niyo. Paalam ni Jordan at nilisan na nito ang guest room. Hindi pa rin mawala-wala ang ngiti ni Terry habang sinusundan niya ng tingin si Jordan. Sa mundong puno ng kasamaan ay may mabubuting tao pa rin talaga. Parang si Sir Jordan. Salamat Lord. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan ng anak ko. Sa panahong lugmok at naghihirap kami, ay nagpadala ka sa amin ng anghel. Bulong niya sa kawalan. Nay! Sigaw ni Kira. Kakalabas lang ito ng banyo at nakasuot pa ng bathrobe. Malaki ang bathrobe na yon, kaya mas lumit lalo tingnan ang bata. Nagmukha rin itong gown dahil nakalapat na ito sa sahig. Natawa si Terry sa itsura ng kaniyang anak. Nay, bakit mo po ako tinatawanan? Ang cute mo kasi anak. Kung may cellphone lang ako ngayon, ay baka kinunan na kita ng litrato. May kumatok sa pinto. Sino yun, Nay? At saka nasa na si Sir Pogi? Naglakad si Terry papalapit sa pinto at pinagbuksan ng kung sino mang kumakatok. Napatras siya nang bumungad sa kaniyang isang babae. Nakasuot ito ng red fitted dress. May pulang sapatos, pulang lipstick at pulang buhok. Kung magiging tao lang ang kulay pula, ay ang babaeng ito na yon. Hi. Bati ni Terry. Bahagya pang nahiya. Magkaibang-magkaiba kasi sila ng ayos. Sosyalin itong kaharap niya. Walang emosyon na iniabot ng babae ang paper bag. Oh, kunin mo. Ano to? Hindi ba obvious? Wala ka namang ibang ine-expect na kakatok sa pintong tumukod sa sekretary ni Sir Jordan. Malamang, yan ang damit na pinapabili niya. Pagtatarin ng babae. Sorry, nawala kasi sa isip ko. Salamat dito Salamat? Che, hindi ko talaga gets kung bakit kinupkup niya kayo, niyang anak mong mukhang pulube. Ang dumi niyong tingnan. Hindi ba siya natatakot na mahawa sa kung anumang sakit ang dala niyo ng batang kasama mo? Nakakainis talaga. Dapat ako na lang inaya niyang tumira dito sa mansyon niya. Bakit ba kayo pa na marurumi at walang kaklas-klas? Nagulat si Terry sa mga sinabi nito. Wala sa sariling nasampal niya ang babae. Hala, sorry po. Kagad niyang sinabi. Pati siya ay nagulat rin sa kaniyang ginawa. How dare you?
Bakit mo ako sinampal ha? Ang kapal ng mukha mo! Sigaw ng babae at hinila nito ang buhok ni Terry. Mabuti na lamang at biglang sumulpot si Jordan. Kaagad itong pumagitna at hinila rin ito palayo ang sekretarya. Ano bang nangyayari dito? Awat ng binata. Sir, yung babae na yun ang nauna. Bigla niya na lang akong sinampal. Pagsusumbong ng sekretarya nito at dinuro pa si Terry. Hinawi naman ni Jordan ang kamay nito. Huwag mo siyang duruin. Siguro may dahilan kung bakit kanya nasampal. Ano bang ginawa mo kay Terry? Wala akong ginawa sa kanya, sir. Ako na nga tong naghatid ng mga damit niya pero sinampal niya pa ako. Paliwanag ng sekretarya. Umalis ka na muna. Bumalik ka na sa opisina ko. Ako nang kakausap kay Terry tungkol sa ginawa niya. Litanya ni Jordan. Tumango naman ang sekretarya at inirapan pa si Terry bago ito naglakad paalis. Nakahinga ng maluwag si Terry nang tuluyan na itong naglaho sa harapan niya. Napasandal siya sa pinto at napatingin sa kaniyang kamay. Bakit mo sinampal ang sekretarya ko? Mahinahong tanong ni Jordan. Hindi nakasagot si Terry. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakapanakit siya ng ibang tao. Sir Pogi, nakita ko po ang buong pangyayari. Wala pong kasalanan si nanay. Huwag ka po sanang magalit sa kanya. Sabat ni Kira. Kaagad na lumuhod si Jordan sa harap nito. Maaari ko bang malaman kung anong nangyari, Kira? Tumango ang bata at sinimula na ang pagkikwento. Nilait po kasi ng babaeng yung sinanay at ako. Marumi raw kami. Tapos ang sabi pa niya ay may dala raw kaming sakit at pwede ka naming mahawa. Bakit daw kinupkup mo pa kami? Mukha raw po akong pulubi at walang kaklas-klas si nanay. Ipinagtanggol lang naman po ni nanay ang sarili niya at saka ako. Nauna po yung babae. Masasakit na salita pong binabato niya sa amin kaya't nasampal tuloy siya ni nanay. Tinapik ni Jordan ang ulo ng bata. Salamat, Kira. Magbihis ka na muna. Kakausapin ko lang tong nanay mo. Muling bumalik sa banyo si Kira, dalang damit na ibinigay ng sekretarya kanina. Tumayo na si Jordan at hinarap nito si Terry. Bigla na lamang lumuhod si Terry. Sir Jordan, pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Napuno lang po talaga ako sa babaeng yun. Ayos lang naman sa akin kung lalaitin niya ako. Pero hindi ako nakapagpigil nung pati si Kira'y nilait niya rin. Ina ako at ang kahit sinong mananakit sa anak ko pisikal o verbal na paraan man ay kakalabanin ko talaga. Sir, kung mali po ang ginawa ko sana mapatawad niyo ako. Hinila siya ni Jordan patayo. Tiningnan siya nito sa mga mata. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Terry. Naintindihan kita. Tama lang ang ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas rin ay tatanggalin ko na sa trabaho ang sekretarya ko. Sir, baka mas lalong magalit sa akin yung babaeng yun. Ayoko naman pong mawalan siya ng trabaho dahil sa akin. Hindi yun dahil sa'yo, Terry. Matagal ko na rin naman talagang gustong sisantihin yun. Naghahanap lang ako ng tiyempo. Napapabalita kasi sa office ang pagtataray at pananakit niya sa iba. Okay po, sir. Kalimutan mo nang sinabi niya. Walang katotohanan ng lahat ng yun. Totoo naman talaga na madumi ako, sir. Kapag naligo ka, mawawala rin ang dumi na yan, Terry. Libag lang naman yan. Bahagyang natawa si Terry. Tama ka po, sir. Libag lang naman ito. Isang hagod lang ng sabon ay matatanggal ito. Pero yung ugali ng babaeng yun ay hindi na malilinis pa ng kahit anong hagod niya. Malakas na natawa si Jordan at nagpaalam na ito. Umalis si Jordan para sa isang meeting kaya naiwan si Terry sa mansyon kasama ang matandang kasambahay at ang gwardyang nakabantay sa malaking gate. Terry, kumain na kayo. Naghanda na ako ng pananghalian nyo. Paanyaya ni Manang. Kaagad na tumakbo papalapit sa mesa si Kira. Wow! Fried chicken! Manghang sambit ng bata. Napakarami naman po yata nito, Manang Melay. Nahihiyang sad ni Terry at umupo na ito sa tabi ng anak niya. Umupo naman ang matanda sa katapat nilang upuan. Sinabi sa akin ni Jordan na ipaghanda kayo ng maraming pagkain. Dapat ko raw kayong busugin. O siya, kumain na tayo. Huwag kayong mahihiya. Akmang kakagati na sana ni Manang ang paa ng manok
nang biglang magsalita si Kira. "Let us pray," sabi nito. Napaubo si Manang at mabilis na inilapag sa plato ang manok. "Pray, tama, dasal muna bago kumain," sabi ng matanda at pumikit ito. Si Kira ang nag-lead ng prayer. Pagkatapos magdasal ay tsaka pa lamang nila nilantakan ang mga pagkain. Maganang kumain si Kira. Matagal na kasi nang huli itong makatikim ng kanin na mainit pa. Kapag kasi nangihingi sila ng kanin sa mga karinderya, ay malapit ng mapanis ang ibinibigay sa kanila. "Ang sarap mong magluto, Manang." "Nako, salamat Terry. Nakakatuwa naman at nasarapan kayo sa inihain ko." "Pwedeng magpaturong magluto sa iyo, Manang?" sabat ni Kira. Walang pag-alinlangang tumango ang matanda. "Oo naman, Kira. Mas magandang habang bata ka pa'y matutunan mo na ang pagluluto." Pangarap po kasi ni Kira ang maging chef balang araw, Manang." "Ganun ba? Nakakamangha naman. Bukas na bukas rin ay tuturuan kitang magluto, Kira. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko." "Salamat po, Manang Melay." "Walang anuman. Kumain ka pa ng marami." Habang kumakain sila, ay may biglang naisip si Terry. Tumikim siya. Manang, maari ho ba akong magtanong sa inyo?" "Ano yun, Terry?" "Napakalaki po nitong bahay pero wala po akong nakikitang ibang tao dito bukod sa'yo at kay Sir Jordan. Kayo lang po ba talaga dito?" Usisa niya. "Matagal nang walang magulang si Sir Jordan. Hindi pa ba niya naikwento sa'yo yun?" Hindi naman po kasi ako nagtanong. Nahihiya po kasi ako, Manang." Namatay sa isang ambush ang ama ni Jordan na isang dating senador at ang ina naman niya ay matagal nang patay. Lahat ng kayamanan ng kanyang ama ay naiwan sa pangangalaga niya. Mag-isa na lamang siya sa buhay at iginugol ko na rin ang lahat ng oras ko sa pag-aalaga sa kanya. Nakakalungkot naman po pala ang kwento ng buhay niya." "Saan ba kayo nagkakilala, Terry?" "Sa kalye po, Manang. Bigla na lamang po siyang lumapit sa akin at inalok ako ng tulong. Sa kagustuhan kong maialis sa buhay kalsada ang anak ko ay sumama kami sa kanya." "Mabuti naman at nagtiwala ka sa kanya. Mabuting tao si Jordan. Alam ko yun dahil isa ako sa nagpalaki sa kanya. Alam mo ba kung bakit niya kayo tinulungan, Terry?" Hindi ko po alam eh." "Malalaman mo rin sa tamang panahon. Ito na lamang ang sasabihin ko sa'yo. Tinulungan ka ni Jordan dahil minsan na rin siyang napunta sa posisyon niyong yan." Kumunot lang ang noo ni Terry. Gustuhin man niyang usisain pa ito pero ramdam niyang wala nang balak pang magkwento ang matanda. Pagkatapos kumain ay siya nang nagpresentang maghugas ng pinggan. Si Kira naman ay nanunood ng TV kasama si Manang. "Hindi mo dapat ginagawa yan, Terry. Magpahinga ka na muna. Ako nang bahala dyan." Napalingon siya kay Jordan. "Sir Jordan, kanina ka pa ba dyan? Sorry, medyo malalim ang iniisip ko kaya hindi agad kita napansin." "Kakarating ko lang. May dala nga pala akong pasalubong para sa inyo. Kumakain ka naman ng kutsinta, hindi ba? May nadaan kasi akong bata kanina na nagbebenta ng kutsinta kaya't pinakyaw ko na para makauwi na siya sa bahay niya." "Napakabuti mo talaga, Sir Jordan. Hindi ka nagsasawang tumulong sa ibang tao." "May kakayahan akong tumulong, kaya gagawin ko ang lahat para makatulong sa nangangailangan." "Ang bait mo, sir. Tatakbo ka bang presidente?" Pabirong hirit niya sa binata. Pareho silang natawa. "Alam mo ba, gusto ng daddy ko noon na tumakbo kong presidente nitong bansa." Sabi bigla ni Jordan. "Talaga, sir? Bakit hindi mo po ginawa? Sigurado ako na mananalo ka." "Hindi ako para sa politika. At saka madumi at magulong mundong yun." "Sabagay, pero kung sakaling tatakbo kang presidente, pwede mo akong maging vice-presidente, sir. Charot." "Terry, maaari ba akong magtanong?" "Oo naman, sir. Kahit ano, sasagutin ko." "Nasaan ang ama ni Kira? Bakit hindi niyo siya kasama?" "Lahat maliban dyan, sir." Tumango si Jordan. "Sige na nga po, sasagutin ko na po yan. Sir, wala na po siya.
Sumakabilang buhay ng ama niya? Hindi po. Sumakabilang bahay lang. Ipinagpalit kami sa iba pagkatapos akong mabuntis. Saglit lamang niya akong pinanagutan at pagkatapos ay iniwanan niya rin. Hindi na siya nakilala ni Kira at kung ako lang ang masusunod, mas gugustuhin kong hindi na niya makilala ang lalaking yon. Wala naman yung kwenta eh, ni hindi niya yon nagpakita ulit sa amin. Kinalimutan niya na may anak siya. Kinaya ko namang palakihin ng mag-isa si Kira at mas okay naman na kami lang dalawa. Pwede akong maging tatay ni Kira. Nanlaki ang mga mata ni Terry. Anong ibig mong sabihin, sir? Aasawahin mo ko para yung ano ko ay maging anak mo na rin? Mawalang galang na ho. Gwapo ka naman, sir. Tall? Check. Dark? Check. And handsome? Super check. Mabait ka. At salamat dahil tinulungan mo kami pero hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Calm down. Hindi kita aasawahin. Ano lang po? Jujuwain. Haharutin. Gusto ko habang nasa poder ko kayo. Ayoko muna ang ituring na ama ni Kira. Wala akong alam sa pagiging ama pero handa akong magpakaama para maranasan naman ni Kira ang magkaroon ng tatay. Gagawin mo yan, sir? Oo. Bigla na lamang umiyak si Terry. Parang bata ito kung gumawa. Bakit ka umiiyak? Baka marinig ka ni Kira at ni Manang. Baka isipin pa nila na inaaway kita. Nakaka-touch kasi, Sir Jordan. Bilang isang inay nakakatuwang malaman na may isang taong hindi ko kaano-ano pero handa namang maging ama sa anak ko. Sumapit na ang gabi. Naghahanda ng mag-ina sa kanilang pagtulog. Nakaupo sa kama si Kira at kumakanta. Si Terry naman ay nakatayo sa tapat ng aircon. Hawak-hawak ang remote nito. Nag-request kasi si Kira na paandarin sana ang aircon dahil nais nitong maranasan na matulog sa isang malamig na kwarto. Nagpaalam naman sila kay Jordan kanina at kagad silang pinayagan. Nay, bakit hindi pa po lumalamig? Napalunok si Terry at nalilito kung anong boto ng pipindutin. Saglit lang anak, ayan, alam ko na kung paano. Anito. Kaso habang pinipindot niya ang remote, ay palamig naman ang kwarto. Hanggang sa nanginginig na sila ng anak niya. Hindi niya alam kung paano ito papatayin, kaya nagtalukbong na lamang sila ng kumot at niyakap ang isa't isa. Kinabahan si Terry sa pag-aakalang nasira niya na ito. Nay, bakit naman po sobrang lamig? Pakiramdam ko po'y isa akong hotdog sa ref. May kumatok sa pinto. Kaagad itong binuksan ni Terry. Nanginig din si Jordan sa sobrang lamig ng kwarto. Bakit ang lamig dito? Sir, sorry po. Nasira ko po yata yung aircon. Hindi ko po talaga sinasadya. Hindi ko po kasi alam kung paano yun papaganahin ng maayos tapos may pinindot akong button at hindi ko na po alam kung ano ang gagawin. Nasaan yung remote? Kaagad na inabot ni Terry ang remote. Ilang segundo lang ay tama na ang lamig ng kwarto. Sir, babayaran ko na lang po, sir. Magtatrabaho po ako sa inyo. Kumalma ka, Terry. Sir, sorry talaga. Alam kong mahal ang ganyang aircon. Magtatrabaho na lang po ako sa inyo kahit wala na pong sahod. Basta mapatawad mo lang po ako. Hindi mo kailangang magbayad. Talaga po, sir? Wala ka namang nasira eh. Napatingin si Terry sa aircon. Nakahinga siya ng maluwag. Diyos ko, salamat. Akala ko nakasira na ako. Kinabahan talaga ako, Sir Jordan. Wala naman po kasi akong ipambabayad. Kahit naman makasira ka dito, ay wala naman akong planong pagbayarin ka. Nay, hindi na po masyadong malamig. Makakatulog na ako. Sigaw ni Kira mula sa kama at maya-maya pa ay narinig na nila ang malakas na paghilik nito. Ang lakas ng hilik ni Kira. Halatang napagod ngayong araw. Nakipaglaro kasi siya kay Manang kanina, sir. Ikaw ba, Terry? Hindi ka ba napagod ngayong araw? Magpahinga ka na rin. Hindi pa po ako inaantok eh. Alam ko na. Alam mo ang alin, sir? Sumama ka sa akin. Kaagad na sumunod si Terry kay Jordan. Nagtungo sila sa kusina. Anong ginagawa natin dito, sir? Nagugutom ka po ba? May tirang ulam pa yata rito si Manang. Saglit lang po't iinitin ko. Hinawakan ni Jordan ang kamay niya. Napakurap siya at napatingin sa kamay ng binata. Ngumiti si Jordan
at hinila nito si Terry paupo sa stool. Umupo ka muna dyan. Pungalumbaba si Terry at pinanonood si Jordan. Ano bang gagawin mo, sir? Ipagtitimpla kita ng gatas. Bakit naman po? Para mahimbing ang tulog mo mamaya. Pinamulahan ng pisngi si Terry. Sa tanang buhay niya, ay ngayon lang may lalaking magtitimpla ng gatas para sa kanya. Bigla niya tuloy naalala ang ama ni Kira. Habang pinagbubuntis niya si Kira, ay ni minsan, hindi niya naranasang asikasuhin ng ganito. Walang nagtitimpla ng gatas sa kanya, kahit na kailangan niya yon para sa pagbubuntis niya. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Kagad niya rin naman itong pinunasan bago pa ito makita ni Jordan. Salamat, sir. Pagkatapos maitimpla, ay inilapag na ni Jordan sa kanyang harapan ang isang baso ng mainit na gatas. Ang sarap ng gatas pero bakit medyo maalat, sir? Anong gatas po ito? Maalat? Bakit naging maalat? Ewan ko, sir. Ikaw nagtimpla nito eh. Hindi ako kaya hindi ko alam kung bakit maalat. Baka po ganito talagang lasa ng gatas na to. Kakaiba. Chinek ni Jordan ang mga garapon. Asin palang nailagay ko. Akala ko asukal. Naibuga ni Terry ang iniinom niya. Kagad naman siyang inabutan ng tissue ni Jordan. Pasensya ka na, Terry. Hindi ko kasi na-check yung nakadikit na label sa garapon. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, sir. At least nakatikim ako ng maalat na gatas, hindi ba? First time ko kaya yun. Ikaw lang ang gumawa niyan. Pabirong sambit ni Terry at natawa na lang si Jordan. Ipagtitimpla na lang ulit kita. Wag na, sir. Sagot ni Terry at napahikab. Inantok ako bigla sa asin. Sure ka bang asin yun, sir? O baka betchin? Ihatid na kita pabalik sa kwarto. Maayos naman ang pananatili ng mag-ina sa puder ni Jordan. Mahimbing palagi ang kanilang tulog. Masasarap ang mga pagkain na kahain. Malawak ang bahay at presko din. Manang! Tawag ni Terry sa matanda habang pababa siya ng hagdan at kakagising lang. Bakit, Terry? Nakita mo po ba si Kira? Nasa garden area. Anong ginagawa ng batang yun dun? Hindi ko rin alam, pero kasama niya si Jordan. Hindi po pumasok sa trabaho si sir? Tuwing linggo kasi ang pahinga niya. Tumango si Terry at pinuntahan na sila sa garden. Naabutan niya si Kira at Jordan na nilalaro ang isang pusa. Gustuhin man niyang lapitan sila ay hindi niya ito magawa. Si Terry kasi takot sa pusa. Magandang umaga, Terry. Bati ni Jordan. Bakit nakatayo ka lang dyan? Tingnan mo tong pusa na nakita namin dito. Sa kapitbahay yata to. Napakaganda ng balahibo. Gusto mo bang haplusin? Namutla si Terry at humakbang palalo pa atras. Sir Pogi, takot po sa pusa si nanay. Bulong ni Kira. Nagulat si Jordan at kagad nitong tinago sa likod ng malaking paso ang pusa. Naglakad ito papalapit kay Terry. Wala na yung pusa. Huwag ka nang matakot. Pagpapakalma ni Jordan. Huminga ng malalim si Terry. Sir Pogi, magpapasama po ako kay Manang Melay. Isusoli namin sa kapitbahay tong pusa. Paalam ni Kira at hindi na hinintay pang makasagot si Jordan. Kinarga na nito ang pusa at dinala sa loob ng bahay para tawagin ng matandang kasambahay. Mabuti naman at wala na yung pusa. Bakit ka takot sa pusa? Nung bata pa kasi ako ay hinabol ako ng pusa. Kakaiba yan ah. Pusang humahabol sa'yo at hindi aso. Kaya yun po, sa tuwing may nakikita akong pusa, nanginginig po talaga ako at namumutla. Hindi ko rin sila kayang titigan sa mata nila. Pakiramdam ko kasi, hinihigop nila ako papunta sa mundo nila. Tiningnan ni Terry ang reaksyon ni Jordan. Akala niya ay pagtatawanan siya nito. Pero seryoso lamang ang ekspresyon nito. Nasanay kasi si Terry na tuwing kinukwento niya sa ibang dahilan ng takot niya sa pusa, ay pinagtatawanan lang siya. Hindi ka ba matatawa? Wala namang nakakatawa sa sinabi mo. May traumatic experience ka sa pusa kaya walang nakakatawa dun. Buti na lang. Akala ko pagtatawanan mo rin ako. Ang weird kasi, hindi ba? Kung hindi mo nitatanong, may kinakatakutan na rin akong hayop. Talaga, sir? Anong hayop ang kinakatakutan mo?
Takot ako sa ibon. Ibon? Bakit ka takot sa ibon? Nung bata pa ako, may alaga akong ibon pero namatay siya. Kaya yun, natatakot na akong mag-alaga ulit ng ibon. Baka kasi mamatay lang ulit sa pangangalaga ko. Ilang saglit lang ay may lumitaw na ibon at may isang panibagong pusa rin na nakatayo sa itaas ng bahagi ng pader. Nagkatinginan sina Terry at Jordan at sabay na sumigaw, saka kumaripas ng takbo papasok sa mansyon. Lumitaw lang naman ang sabay ang mga hayop na kinakatakutan nila. Bakit ba kayo tumatakbo? Tanong ni Manang. Kakabalik lang nito mula sa kapitbahay. Hawak-hawak nito si Kira na nagtataka rin sa dalawa. Bakit kayo tumatakbo, Nay? Sir Pogi? May pusa kasi! Sigaw ni Terry at nawalan ito ng malay. May ibon kasi! Sigaw naman ni Jordan at nawalan rin ito ng malay. Anong nangyari sa kanilang dalawa, Manang? Anong meron sa pusa at ibon? Kunot noong tanong ni Kira. Tinawag ni Manang ang guard para magpatulong sa pagbubuhat kina Terry. Inihiga nila ito sa sofa. Makalipas ng 1 linggo, ay nakapag-adjust na ang mag-ina sa bago nilang buhay. Si Kira ay in-enroll ni Jordan sa isang singing lesson. Nag-aaral na rin ulit si Kira ngayon. Nung una'y nagdadalawang isip pa ito pero sinigurado ni Jordan na magiging maayos ang kalagayan ni Kira sa paaralang papasukan nito. Mahalaga kasi para sa kanyang edukasyon, kaya nais niyang ipagpatuloy ng batang pag-aaral. Si Terry naman ay tumutulong kay Manang Melay sa mga gawaing bahay. Lalabas na rin yun maya-maya, saad ni Jordan habang nakatingin sa school gate. Nakasandal siya sa itim niyang sasakyan at inaabangan ng paglabas ni Kira. Nasa labas kasi sila ng eskwelahan nito. Kinakabahan ako, Jordan. Baka kasi may umaway na naman sa kanya. Ani Terry, magkasama kasi silang dalawa. Unang araw kasi ngayon ng klase ni Kira. Hapon na kaya't sinundo nila ito ng magkasama. Nay! Sir Pogi! Sigaw ni Kira at patakbo itong lumapit sa kanila. Kaagad itong binuhat ni Jordan. Kamusta ang unang araw mo, Kira? Sobrang saya po, Sir Pogi. Ang dami kong friends. Gusto nila akong maging kaibigan. May nagbigay pa nga sa akin ng pagkain at laruan. Tapos, may nagbigay rin ng bracelet. Ang sabi niya, BFF na raw kami. Naluha si Terry. Nay, bakit nagluluha ang mata mo? Napuwing lang anak. Masaya ako na masaya ka, Kira. Enjoy na enjoy po talaga ako sa school na to. Lahat mababait. Salamat po, Sir Pogi, ha. Kung hindi mo po ako pinilit mag-aral, hindi ko makikilala ang mga bago kong kaibigan. Pinisil ni Jordan ang matambok na pisngi ng bata. Habang nagkukulitan sina Jordan at Kira, natahimik naman si Terry. Nahagip kasi ng mga mata nito si Ronnie, ang kaniyang dating kasintahan at ang ama ni Kira. Anong tinitingnan mo? Tanong ni Jordan. Pwede mo bang ipasok muna sa loob ng kotse si Kira? May kakausapin lang ako. Pakiusap niya. Kahit naguguluhan, ay sinunod pa rin ni Jordan ang sinabi niya. Mabilis na nilapitan ni Terry si Ronnie. May kasama itong batang babae at isa pang babae na may sexing pananamit. Ronnie, tawag niya sa lalaki. Gulat itong napalingon sa kanya. Daig pa nito ang nakakita ng multo. Sino siya, babe? Tanong ng babaeng kasama nito. Kaibigan ko. Mauna na kayo ni Stephanie sa sasakyan. Kakausapin ko lang tong kaibigan ko. Ani Ronnie at hinila sa isang sulok si Terry. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako, Terry? Gumawa lang talaga ng paraan ng tadhana para magkaharap ulit tayo at para magawa ko to sa'yo. Sagot ni Terry at malakas na sinampal si Ronnie. Para yan sa pangiiwan mo sa akin nung panahong kailangan na kailangan kita. Ang tagal na nun, Terry. Hindi ka pa ba nakakalimot? At isa pa, may pamilya na ako. May asawa at anak na. Mag-move on ka na. Naka-move on na ako pero ngayong nakita ulit kita, bumalik lahat ng sakit, Ronnie. Umaarte ka ngayon na para bang wala lang sa'yo mga nangyari noon. Iniwan mo ko. Iniwan mo ko. Pati ng anak natin. Anak? Hindi mo.
ipinalaglag yung bata? Hindi. Hindi ko yun kayang gawin. Ano bang gusto mong mangyari, Terry? Gusto mo ng sustento para sa anak natin? Kung sana, ipinalaglag mo yan. Hindi ka mangangailangan ng ipang susustento dyan. Muli niya itong sinampala. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatang pagsalita ng ganyan ng anak natin. Wala kang kwenta, Ronnie. Iniwanan mo yung anak natin pero nagkaanak ka ulit at nagpakaama sa iba. Bakit hindi mo yung nagawa nun sa amin ng anak mo, ha? Ngumisi lang si Ronnie at bigla siyang sinakala. Isang sampal mo pa. Kakalimutan kong babae ka. Banta nito, bago pa malagutan ng hininga si Terry, ay biglang sumulpot si Jordan. Sinapak nito si Ronnie hanggang sa humandusay ng lalaki sa semento. Sino ka naman? Bakit nangingialam ka? Wala kang respeto sa babae. Wala kang karapatang saktan si Terry. Hinila ni Terry ang braso ni Jordan. Tama na. Umalis na tayo. Baka magtawag pa siya ng pulis. Hindi ako natatakot kahit magtawag pa siya ng pulis. Kahit magkita pa kami sa korte, Terry. Hindi tama ang ginawa niya sa'yo. Sino bang lalaking to? Siya ang ama ni Kira. Umalis na tayo. Sige na, please. Huminaho naman si Jordan nang makita nito ang takot sa mga mata ni Terry. Bago sila umalis, ay tinadyakan muna ito ni Terry. Dapat lang sa'yo yan. Che! Aniya pa at hinila na si Jordan palayo. Tahimik sila pareho habang nasa biyahe pa uwi sa mansyon. Pagdating sa mansyon, ay kagad na hinila ni Jordan si Terry sa opisina para hindi marinig ni Kira ang pag-uusapan nila. Siya bang lumapit sa'yo, Terry? Hindi. Ako mismong lumapit sa kanya. Gusto ko kasi siyang makausap. Gusto kong malaman kung may pakiba siya sa anak namin at kung pinagsisisihan ba niya na iniwanan niya kami. Mukha namang hindi nagsisisi ang lalaking yun. Sinaktan ka pa niya. Gagamitin ko ang lahat ng pera ko para ipakulong ang lalaking yun. Hindi mo na yun kailangan gawin pa, Jordan. Kahit naman makulong siya, hindi na magbabagong ugali niya. Sana, huwag nang mag-cross ulit ang landas namin. Kung masaya siya sa bago niyang pamilya, di magsaya siya. Kinain naman namin ni Kira nang wala siya . Humalukip-kip si Jordan. Ang sakit lang kasi. Sinabi niya sa akin na dapat ipinalaglag ko na lang ang anak namin. Ang kapal ng mukha niya. Bakit ba nagustuhan ko ang lalaking yun? Wala siyang kwenta. Ang sama niya. Ang sama-sama niya. Paano siya nagpapakama sa isa niyang anak nang hindi nagigilty na pinabayaan niya ang anak niya sa akin? Niyakap siya nito. Nandito lang ako, Terry. Hindi ko kayo iiwan ni Kira. At tama ka. Kinain niyo nang wala siya. At mas kakayanin niyo pa dahil nandito na ako. Huwag mo nang habulin ang mokong na yun. Handa akong magpakaama kay Kira. Salamat nga pala sa ginawa mo kanina, Jordan. Wala akong lakas na sapakin si Ronnie. Buti na lang dumating ka at pinatikim mo sa kanyang kamao mo. Deserve niya yon. Mahal mo pa ba siya? Sa ugali niyang yon? Hindi na. Hindi na. Burado na siya sa puso't isipan ko. Sa tingin ko nga'y ginayuman niya ako noon kaya ko siya nagustuhan . Pero hindi ko naman pinagsisisihan na nakilala ko siya kasi kung hindi siya dumating sa buhay ko, hindi ko magiging anak si Kira ngayon. Ganun talaga siguro, no? May mga taong darating sa buhay natin na magdudulot ng sakit at may mga tao rin magdadala ng saya. May mga taong darating pero hindi naman mananatili ng matagal. Hinaplos ni Jordan ang pisngi niya. Dahan-dahang lumapit ang labi ng binata sa mukha niya. Akmang maghahalikan na sana sila pero may biglang kumatok sa pinto. Nay! Sir Pogi! Boses ni Kira mula sa labas ng silid. Nandyan po ba kayo? Umilit ng husto ang pisngi ni Terry at nauna na itong lumabas. Napatampal siya sa kaniyang noo. Kung hindi pa kumatok si Kira kanina, talaga bang balak akong halikan ni Jordan? Sinong hahalik sa'yo, Nay? Tanong ng bata. Nanlaki ang mata ni Terry. Nasabi niya pala ng malakas ang iniisip niya. Umiling siya. Ikaw anak. Ikaw ang hahalik sa akin. Ikis mo naman si nanay Palusot niya. Humagikik si Kira at kagad siyang pinatakan ng mumunting halik sa muka. I love you, anak. I love you too, Nay. Ikaw ang pinaka-love ko sa mundo.
Kira, may itatanong nga pala ako sa'yo. Ano po yun? Hanggang ngayon ba'y umaasa ka pa rin na makikilala mo ang tatay mo? Hindi na po, Nay. Noon po ay gusto ko pero magmula nung makilala na natin si Sir Pogi, nakalimutan ko na po yung tatay ko. Hindi naman natin siya kailangan, hindi ba, Nay? At isa pa, iniwan niya po tayo. Dinurog niya ang puso mo, kaya ayoko na po sa kanya. At isa pa, may iba na po akong gusto na maging tatay ko. Sino naman? Si Sir Pogi po, Nay. Sana siya na lang talagang tunay kong ama. Mabait siya, maalaga, mapagmahal, at gwapo pa. Pakasalan mo kaya siya, Nay? Kaagad na tinakpan ni Terry ang bibig ng anak niya. Anak, baka marinig ka ni Sir Jordan. Hindi ko siya pwedeng pakasalan, okay? Hindi niya naman ako gusto. At isa pa, masyado siyang mayaman para sa akin. At kontento naman ako na magkaibigan lang kami. Sita niya at inalis na ang kamay niya. Crush ka po nun, Nay? Crush ako ni Sir Jordan? Ngumiti si Kira. Opo, Nay. Paano mo naman yun nasabi? Kasi po, narinig ko siya nung nakaraan. Sobrang ganda mo raw po. Nagandahan lang, anak. Wala naman siyang sinabi na crush niya ako. Mabuti pa, itigil na natin tong usapang crush na yan. Napakabata mo pa para dyan. Ikaw ba, Nay? Crush mo po ba si Sir Pogi? Wala akong crush. Ako po meron. Kira, ang bata mo pa. Crush lang naman po, Nay. Ang sabi nga po ni Manang Melay, crush is just paghanga. Sige, hanggang crush lang yan ha. Huwag ka munang magbo-boyfriend. Baka atakihin ako sa puso. Isang gabi, bumaba sa unang palapag si Terry para kumuha ng maiinom. Nadaanan niya sa sala si Manang Melay na abala sa pagpaplansya ng damit ni Jordan. Manang, bakit hindi ka pa natutulog? Ako na lang po ang mamamalansya ng mga yan. Magpahinga na po kayo. Patapos na rin naman ako, Terry. Ayan, tapos na. Pwede mo ba itong dalhin sa kwarto ni Jordan? Ito kasi ang susuotin niya bukas sa meeting niya. Walang problema, Manang. Umakyat na siya pabalik sa hagdan. Nasa ikalawang palapag din kasi ang silid ni Jordan. Kumatok siya ng 3 beses pero walang sumasagot. Kaya binuksan niya na lang ang pinto. Sir, ilalagay ko lang po itong damit na susuotin mo para bukas. Aniya habang papasok siya sa loob. Inilibot niya ang paningin niya. Wala siyang nakikitang tao. Inihanger niya na lang sa gilid ang damit at mga alis na sana ngunit biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas mula roon si Jordan at hanging puting tuwalya lamang ang nakatapis sa katawan. Kaagad na pumikit at tumalikod si Terry. Pero nung tumalikod naman siya ay nakatapat pala sa kanyang malaking salamin. Kaya nakikita niya pa rin ang refleksyon ni Jordan doon. Muli siyang umikot at bumangga sa matipunong dibdib ng binata. Napahawak pa siya sa dibdib nito. Para na siyang hihimatayin sa sobrang kaba. Sir, sorry. Maagap niyang sinabi at kagad na lumayo pero natalisod siya at kagad na naghanap ng makakapitan. Ngunit sa tuwalya ni Jordan siya napakapit. Nahubad ng tuluyan ang tuwalyang nakatakip sa hubad na katawan ng binata. Nawala naman ng balanse si Terry at napahiga sa sahig. Malas pa dahil nakaharap siya mismo kay Jordan at kitang-kita niya ang pinagmamalaking alaga nito. Sa sobrang gulat niya ay nawalan siya ng malay. Nasaan ako? Tanong niya nang magising makalipas ng ilang minuto. Inilibot niya ang paningin. Nasa kwarto pa rin siya ni Jordan. Nakahiga siya sa kama nito. Mabuti naman at gising ka na. Napatingin siya sa binata. Pinamulhan siya ng pisngi. Bumalik kasi sa alaala niya ang mga nangyari. Kinusot niya ang kaniyang mga mata at kinurot ang kaniyang sarili. Totoo ba talaga yung nakita ko? Sana panaginip lang yun. Tumikim si Jordan. May naalala ka ba sa nangyari kanina? Bago ka nawala ng malay? Pikit matang umiling si Terry. Wala akong naalala. Kapag may naalala ka, kalimutan mo na lang. Paano ko yun makakalimutan? Parang tumatak sa isip ko ang itsura ng alaga niya. Malaki at hindi masyadong mabuhok. Baka pati sa panaginip ko makita ko na rin yun. Diyos ko naman. Sabi niya sa kanyang isipan at napa-sign of the cross na lamang. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong napalapit si Terry kay Jordan.
Ang galing ng lumangoy ni Kira. Komento ni Terry habang pinapanood ang anak niya. Kaya nga ang bilis niyang matuto. Mabuti na rin na natutunan niya agad lumangoy. Dapat sa murang edad ay marunong na siya. Magagamit niya yan para mailigtas ang sarili niya mula sa pagkalunod. Maraming salamat talaga, sir, ha? Ang daming natutunan ni Kira mula sa'yo. Bukod sa paglangoy, magaling na rin siya sa badminton, piano, guitar, at violin. Mas gumagaling din siya sa pagkanta dahil sa pag-enroll mo sa kanya sa singing lesson. Ang daming nagbago sa buhay namin. Nagmula nung nakilala ka namin, Sir Jordan. Ano bang nagbago sa buhay mo, Terry? Nakangiting tanong ni Jordan. Napakarami, sir. Pinagaan mo yung buhay ko bilang single mom. Hindi na ako gaanong nai-stress kasi may kaagapay na ako sa pag-aalaga sa anak ko. Pinapasaya mo ko. Napapasaya kita? Oo naman, sir. Palagi mo akong napapasaya. Ikaw rin naman, Terry. Palagi mo rin akong napapasaya. Wala naman akong ginagawa, sir. Sa simpleng pangiti mo pa lang, napapangiti na rin ako. Sa pagiging clumsy mo, napapatawa ako. Malungkot ang buhay ko noon dahil wala na akong pamilya pero dumating kayo ni Kira. Nagkasigla ulit ako. Kagaya mo ay naging magaan rin ang buhay ko. Blessing kayo sa akin. Blessing ka sa akin, Terry. Litanya ni Jordan at marahang hinawakan ang kamay ni Terry. Bigla na lamang tumibok ng mabilis ang puso ni Terry. Para na itong kakawala sa katawan niya. Sana maging tayo. Ano yun, sir? Ang sabi ko, kumain na tayo. Tumango si Terry at tinawag na si Kira na abala pa rin sa paglangoy sa swimming pool. Nay, magaling na po ba akong lumangoy? Oo naman, Kira. Pwede ka nang maging next Jezebel. Sino po si Jezebel, Nay? Yung palabas dati, kalhating tao, kalhating isda. Serena yata yung tinutukoy mo, Nay. Yun nga. Sagot ni Terry at natawa sa sarili niya. Isang umaga, maagang gumising si Terry para maghanda sana ng agahan. Pagdating niya sa kusina ay nakita niya doon si Jordan na nagmamadaling uminom ng tubig. Good morning, sir. Pansin niyang nagulat ito sa biglaan niyang pagdating. Napatingin siya sa maliit at kulay puting garapon na nasa harapan nito. Sir, anong mga yan? Wala lang ito. Tugon ng binata at mabilis na itinago ang mga garapon sa loob ng bulsa nito. Nagkasalubong ang kilay ni Terry. Ang mga garapong yun kasi ay pamilyar sa kanya. Lalagyan niyo ng mga gamot. Ang aga mo yatang gumising, Terry. Ako sanang maghahanday ng agahan, sir. Para naman makatulog pa ng mas mahaba si Manang Melay. Ganun ba? O siya, maiwan na muna kita. Maliligo lang ako. Papasok na rin ako maya-maya sa trabaho. Paalam ni Jordan at nilampasan na siya. Sinundan niya ito ng tingin. Bakit umiinom ng gamot si sir? Anong sakit niya? May lagnat ba siya? Napailing na lamang siya at pilit na sinisipa paalis sa kanyang isipan ang pagtataka. Sa sumunod na araw ay nahuli niya ulit si Jordan na umiinom ng gamot. Sinubukan niya itong tanungin pero umiiwas lamang ito at umaalis. Nagtataka na siya sa ikinikilos nito. Napapansin niya rin ang ilang pagbabago sa katawan ni Jordan. Nangangayayat ito at namumutla. Manang, okay lang po ba si Sir Jordan? Tanong ni Terry isang umaga. Bahagyang natigilan sa paghihiwa ng mga gulay ang matanda. Bakit mo naman niya natanong, iha? Okay naman si Jordan. Para po kasing may iniinda siya, Manang. Parang may inililihim siya tsaka malaking pinagbago ng katawan ni Sir Jordan. Dati naman malaking katawan niya pero bigla siyang pumayat ng todo. Baka nagda-diet lang, Terry. Malakas naman po siyang kumain. Lahat nga po ng luto ko ay iniubos niya. Pati isang butil ng kanin ay hindi niya pinapalampas. Natahimik si Manang. Manang, may alam ka ba sa kalagayan niya? Gusto ko sana siyang tanungin pero baka magalit siya sa akin. At saka wala naman akong karapatang mangialam sa personal niyang buhay eh. Wala akong alam. Ikaw na nga munang bahala dito. Pipitas muna ako ng kamatis sa garden. Saad ni Manang at nagmamadali nitong nilisan ng kusina. Ang weird ni Manang.
Wala naman kaming kamatis sa garden. Bakit pakiramdam ko may nalalaman siya? Sa bagay, close sila ni Sir Jordan kaya paniguradong may alam nga siya sa nangyayari. Bulong niya na lamang sa kawalan. Buong akala ni Terry hindi na niya matutuklasan pa ang lihim ni Jordan. Pero isang araw, pag-uwi ni Jordan ay bigla na lamang itong nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Kagad itong sinaklolohan ni Terry. Pinagtulungan nila ng gwardiya na dalhin sa kwarto nito si Jordan. Si Manang Melay naman ay may tinawagang doktor. Nakausap ko ng doktor ni Jordan. Papunta na siya dito. Doktor ni Sir Jordan? Anong ibig mong sabihin, Manang? Malalim na napabuntong hininga ang matanda. Hindi ko dapat ito sinasabi sa'yo, pero kailangan mo nang malaman ang lihim ni Jordan, Terry. Anong lihim po, Manang? May malubha siyang sakit. May sakit siya sa dugo. Matagal na rin siyang na-diagnose. Patuloy pa rin siyang nagpapagamot pero nitong mga nakaraan ay parang hindi na tumatalab ang gamot sa kanya. Nangihina na siya pero itinatago niya yun sa'yo. Bakit niya naman po itatago sa akin, Manang? Kung may sakit siya, handa po akong alagaan siya para naman masuklian ko ang lahat ng kabutihan niya sa amin. Ayaw niyang ipasabi sa'yo kasi ayaw niya nang pag-alalahanin ka pa. Ang sabi pa niya ay konti na lamang ang natitira niyang oras dito sa mundo. Manang, ito na rin ang takdang panahon para malaman mo kung bakit ka nga ba tinulungan ni Jordan. Napalunok si Terry at nakabang si kikwento ni Manang. Tinulungan ka niya dahil nangako siya sa sarili niya na sana makagawa man lang siya ng kabutihan bago siya tuluyang mawala sa mundo. At kayong dalawa ni Kira ang napili niyang tulungan, Terry. Humihikbi na si Terry. Nakatitig siya kay Jordan at hawak-hawak niyang kamay nito. Alam mo rin ba kung bakit ikaw ang napili niya? Umiling si Terry. Ikaw ang napili niya dahil minsan na rin niyang naranasan ang naranasan mo. 15 anyos lang noon si Jordan nang maglaya siya sa kanilang bahay. Sobrang hirap ng buhay nila. Nilayasan niyang pamilya niyang inaapi-api lang siya. Lasinggero ang kanyang ama at sa tuwing nalalasing ito ay siyang nagiging punching bag. Ang kanyang ina naman ay walang pakialam sa kanya. Galit na galit kasi ito dahil nasira ang karir nito sa pag-aartista dahil ipinanganak nito si Jordan. Sobrang traumatic ng karanasan ni Jordan. Kawawa siya. Teka lang po, Manang. Paano naging mahirap si Sir Jordan? Hindi ba't dating senador ang kanyang ama? At saka pinamanahan pa nga siya, hindi ba? Noong naglaya si Jordan, napadpad siya sa kalye. Nagpalaboy-laboy sa kalsada. Nanlilimos ng barya at nangihingi ng pagkain. Hanggang sa nakita siya ni Senator Marvin Limuego. Kinupkup siya nito, pinag-aral, binihisan at pinakain. Binigyan ng marangyang buhay. Naging maayos ang buhay niya magmula noong napunta siya sa poder ni Marvin. Puno siya ng pagmamahal. Biyudo kasi si Marvin at walang anak, kaya si Jordan ang itinuring nitong anak. Noong namatay si Marvin, ay naiwan ang lahat ng kayamanan niya kay Jordan. Manang, ayoko pang mawala si Sir Jordan. Ano po bang kailangan nating gawin para makasurvive siya? Kailangan po ba akong mag-donate ng dugo? Pwede po ako. Naantala ang pag-uusap nila nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. Lumabas na muna si Terry para hanapin si Kira. Noong nahimatay kasi si Jordan, ay nawala na sa isip niya ang bata. Kira? Kira, nasan ka? Sigaw niya habang tinitingnan ang bawat sulok ng bahay. Pumasok siya sa kwarto nila. Nakarinig siya ng hikbi sa loob. Hindi niya nakita si Kira at akmang-aalis na sana siya pero may kumalabog sa loob ng isang cabinet. Naglakad siya papalapit doon at nakita niya sa loob si Kira. Nakasiksik ito sa damitan at umiiyak. Anak, anong ginagawa mo dyan? Nay. Yumakap ito sa kanya. Bakit ka nagtatago sa loob ng kabinet? At saka, bakit ka umiiyak, Kira? Nanay, natatakot po ako. Natatakot saan? Kay Sir Pogi po, Nay.
Bigla po siyang natumba kanina. Mamamatay ba siya, Nay? Ayoko pang mawala si Sir Pogi. Siya nang tinuturing kong ama. Ayoko nang mawalan ulit ng ama, Nay. Kira, tahan na. Hindi siya mawawala. Matapang at palaban siya kaya gagaling din siya, okay? Huwag ka nang umiyak. Umiiyak ka din naman, Nay. Umiiyak ka kasi, anak. Sana po gumaling na agad si Sir Pogi. Ipagdasal natin siya. Ani Terry at hinila si Kira paupo sa sofa. Ipinaglapat nilang dalawa nilang palad at taimtim na nanalangin. Noong bumalik na ang malay ni Jordan, ay si Terry at Kira ang bumungad sa kanya. Nakaupo sa magkabilang gilid niyang mag-ina. May hawak pang stuffed toy si Kira. Gising ka na, Sir Pogi! Natutuwang anunsyo ni Kira. Kagad na sumilay ang ngiti sa labi ni Jordan. Anong nangyari? Nawalan ka ng malay kanina, sir. Pinatingnan ka namin sa doktor. Sagot ni Terry. Napabangon bigla si Jordan. Nakilala mo na si Doc? Oo, sir. Alam ko na rin po yung totoo. Yung tungkol po sa kondisyon niyo. Sir, bakit naman hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kalagayan mo? Ayoko lang mag-alala ka. Sir, mag-aalala talaga kami. Sa'yo na mismo nang galing na pamilya na tayo. Ayoko lang dumagdag pa sa problema mo. Sir, magmula nung nakilala kita, nawala na lahat ng problemang iniisip ko. At hindi ka problema. Handa naman akong alagaan ka. Mahalaga ka sa akin, sa amin ni Kira. Hindi ba, anak? Opo, Sir Pogi. Mahalaga ka sa amin. Kaya naman tanggapin mo itong si Teddy. Ani Kira, sabay lapag sa dibdib ni Jordan nang dala nitong stuffed toy. Terry? Kunot noong tanong ni Jordan. Si nanay po yung Terry. Yan naman po si Teddy. Itabi mo siya palagi sa pagtulog mo. Puprotektahan ka niya, Sir Pogi. Salamat, Kira. Pero, sa ito hindi ba? Ipapairam ko muna sa iyo, Sir Pogi. Pero saglit lang ha. Kaya magpagaling ka agad para mabawi ko na si Teddy sa'yo. Sa'yo na lang itong si Teddy. Basta sa akin na si Terry. Napakurap si Terry at bahagyang kinilig. Si Kira naman ay walang pakialam sa hirit ni Jordan. Si Terry ang naging personal nurse ni Jordan. Araw-araw niya itong inaalagaan. Sinisigurado niya na kumakain ito at umiinom ng gamot sa tamang oras. Hindi na rin muna pumasok sa trabaho si Jordan. Marami naman itong nauutusan na tauhan sa kumpanya. Sir Pogi, may ginawa ako para sa'yo. Excited na sambit ni Kira pag uwi nito galing school. Si Manang Melay na ang sumundo dahil busy si Terry. May daladalang card si Kira. Inilahad niya ito kay Jordan. Para saan naman yan? Ginawa ko po yan para sa'yo, Sir Pogi. Yan po'y tinatawag na Father's Day card. Sulat po para sa mga ama. Ginawan po kita. Hindi kita tunay na tatay pero mahal at inaalagaan mo po ako. Kaya dapat lang bigyan kita ng ganyan. Sana po magustuhan mo. Napaiyak si Jordan. Gustong gusto ko ito, Kira. Happy Father's Day po, Sir Pogi. Bati ni Kira at mahigpit itong niyakap. Pati si Terry napaluha na rin. Napakaganda kasi nilang pagmasdan. Nakakataba ng puso. Nay, may ginawa rin ako para sa'yo. Ani Kira at may inilahad pang isang card. Father's Day card din ba to? Hindi naman ako father, anak. Nay, nung iniwan tayo ni tatay, ikaw ang tumayong nanay at tatay ko. Naging tatay ka sa akin, kahit na nahihirapan ka na. Happy Father's Day din sa'yo, Nay. Mahal na mahal po kita. Swerte ako na ikaw ang naging nanay ko. Ang silid na kinaroroonan nila ay napuno ng iyakan. Iyak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Uy, ang sweet naman ninyong tatlo. Kung hindi ko kayo kilala, iisipin ko talaga na isang buong pamilya kayo. Si Jordan ang daddy, si Terry ang mami, at si Kira naman ang anak ninyo. Sabat ni Manang Melay na may dala pang sabaw. May ginawa nga pala akong sabaw para sa'yo, Jordan. Tikman mo ito. Salamat, Manang. Habang kumakain si Jordan ay umupo naman si Manang sa tabi ni Terry.
Pasimple pa nitong kinurot sa tagiliran ng babae. Grabe ang titigan niyo ni Jordan. Matanda na ako pero kinikilig pa rin ako sa inyo. Ganyan na ganyan rin kami nung asawa ko. Kaso, nategi na siya. Bagay na bagay talaga kayong dalawa ni Jordan, Terry. Sana kayong magkatuluyan. Magiging masaya si Kira pag nangyari yun. Kahit ako'y sasaya rin. Paniguradong magiging maganda ang lahing mabubuo ninyo. Bulong ng matanda. Natawa si Terry. Manang, baka magkasakit lalo si Sir Jordan kapag narinig niya ang mga sinasabi mo. Bakit? Ikaw ba? Hindi mo ba naiisip kung gaano kayo magiging perpekto sa isa't isa kapag kayong nagkatuluyan? Hindi niya naman po ako gusto, Manang. Sure ka? Ako na mismo magsasabi sa'yo, Terry. Makinig ka ng mabuti. May gusto sa'yo yung alaga ko. Matagal na. Sinabi niya sa akin. Ikaw talaga, Manang? Totoo nga. Meron talaga. Itanong mo pa sa kanya. Nahihiya po ako. Di, ako na lang ang magtatanong. Giit ni Manang at akmang pipigil na sana ito ni Terry pero nakapagsalita na ito. Jordan, hindi ba't may gusto ko kay Terry? Diretsahang tanong nito sa binata. Nasamid si Terry sa sarili niyang laway. Nagkatinginan silang dalawa ni Jordan. Halos mahimatay siya nang bigla itong tumango at ngumiti. Tumili si Manang Melay at nakitili rin si Kira kahit na naguguluhan ito sa matanda. Kira, lumabas muna tayo. Hayaan muna nating makapag-usap ang mga magulang mo. Kinikilig na sambit ni Manang at kinarga na si Kira palabas ng kwarto. Inilak pa nito ang pinto. Hindi makatingin ng diretso si Terry kay Jordan, habang ang binata naman ay titig na titig sa kanya. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Kasi, sir kasi naman. Dahil ba sa tanong ni Manang kanina? O baka dahil sa pagtango ko bilang sagot? Pareho, sir. Totoo yun. Sir? Noong tumango ako, totoong sagot ko talaga yun sa tanong ni Manang Melay. Gusto naman talaga kita, Terry. Hindi lang gusto. Mahal na kita. Sir. Gustong gusto na kitang patigilin sa kakatawag mo sa akin ng sir. Gusto kong palitan mo yun ng honey o di kaya'y mahal. Pero baka magtaka ka kapag ginawa ko yun. Torpe ako eh. Sa buong buhay ko ay isa pa lang naging girlfriend ko. At 10 years na akong single. Kaya hindi ko alam kung paano kita popormahan. Gusto kitang alagaan habang buhay, Terry. Gusto kitang i-baby. Dahil buong buhay mo ay puro paghihirap ang naranasan mo. Gusto kong pagaanin ang lahat sa'yo. Napamaang na lamang si Terry. Speechless siya sa lahat ng isiniwalat ni Jordan. Hinawakan ito ang mga kamay niya. Terry, pwede ko bang malaman kung anong nararamdaman mo para sa akin? Mahal din kita, Sir Jordan. Mahal na mahal. Tugon ni Terry at marahang hinaplos ang mukha ni Jordan. Hanggang sa unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Bumukas ulit ang pinto at napasigaw ang matanda. Ay mahabaging Diyos! Pasensya na! Sige, huwag niyo na akong intindihin. Pagpatuloy niyo na yan. Aalis na ako ulit. Sabi ni Manang at lumabas na rin agad. Napayuko si Terry sa sobrang hiya habang nagpipigil naman ng tawa si Jordan. Si Terry ang isa sa pinanguhugutan ng lakas ni Jordan. Noong una ay nawalan na ito ng pag-asang gumaling pa pero noong nagtapat ng pag-ibig si Terry, mas ginanahan pang lumaban si Jordan. Napagtanto niya na nais pa niyang mabuhay at masyado pang maaga para sumuko. Hanggat may hininga, may pag-asa. Sambit ni Terry. Palagi niyang pinapalakas ang loob ng binata. Pinaparamdam niya kay Jordan na palagi lang siyang nasa tabi nito at sasamahan niya ito sa hirap man o ginhawa. Isang araw ay bumalik ang doktor dala ang test result ng sample na kinuha mula kay Jordan noong nakaraang araw. Magkahawak kamay sina Jordan at Terry habang inaabangan ang sasabihin ng doktor. Dok, kamusta na po bang kalagayan niya? Mabuti naman po, hindi ba? Kasi okay naman siya ngayon kumpara nung nakaraang araw. Tama ka.
mabuti na ang kalagayan ni Mr. Limuego. Kahit ako hindi rin makapaniwala kung paano ito nangyari. Ngunit dapat natin itong ipagpasalamat sa Panginoon. Pasado lahat ng test niya. Konting pahinga pa. Gagaling na rin siya. Babalik ako rito sa susunod na araw para i-check siya ulit. Paliwanag ng doktor at umalis na ito. Tuwang-tuwa si Terry sa magandang balita. Isa itong himala, Jordan. Malapit ka nang gumaling. Dahil yun sa'yo. Sa inyong pamilya ko. Hindi lang dahil sa amin. Dahil rin naman yun sa'yo. Sa sarili mo. Lumaban ka at pinatunayan mo na kayang-kaya mong lampasan at talunin ang sakit na yan. Proud na proud ako sa'yo. Pahingi nga ng kiss kung proud ka sa akin. Pili yung hirit ni Jordan. Nakakailang kiss ka na ha? Ilang beses na tayong naghalikan pero hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga tayo, Jordan. Friends with benefits? Walang label. Napasinghap siya nang maglahad ng isang maliit na kahon, si Jordan. Kulay pula ito. Para sa'yo. Ano yan? Tanong ni Terry kahit na may idea na siya kung ano ang maaaring laman nito. Si Jordan ang nagbukas noon. Naglalaman yun ng isang singsing. Isang gintong singsing. Para sa akin ba talaga yan? Will you marry me, Terry? Mary? Kasal? Gusto mong ikasal tayo? Gustong-gusto kitang pakasalan, Terry. Alam mo ba, sa tuwing tinititigan kita'y palagi kong nai-imagine ang itsura mo habang suot ang isang wedding gown. Naglalakad ka sa gitna ng altar, patungo sa akin. Pakakasalan mo ba ako, Terry? Oo naman. Isinuot ni Jordan ang isang singsing sa daliri niya. Pumasok naman sina Manang at Kira na may dalang balloons at bulaklak. Congrats, Nanay! Congrats, Sir Pogi! Congrats sa inyong dalawa. Sabi ko na nga ba sa kasalan talaga mauuwi ang lahat ng ito. Unang dating pa lang ni Terry dito sa mansyon ay alam ko na agad ang magiging katapusan ng kwento nyo. Ikakasal kayo at bibiyayaan ng maraming anak. Baka hindi na kayanin ng matres ko yung maraming anak na sinasabi mo, Manang Melay. Tinakpan ni Manang ang tenga ni Kira at pinandilatan ito ng mga mata si Terry. Nako, bata pa kayo. Mag-anak kayo ng marami. Kahit ako nang mag-aalaga sa mga anak ninyo. Kahit ilang anak naman ay ayos lang sa akin, Manang. Paano naman ako? Hello, ako kaya ang magdadala ng anak natin. Ako ang magbubuntis at ako rin ang iire. Sabat ni Terry at nagtawanan sila. Magpakasal muna kayo bago kayo mag-anak ha. Bili ng matanda. Makalipas ang ilang linggo ay tuluyan ang gumaling si Jordan. Mas sumigla pa ito lalo at unti-unti na ring bumabalik sa dati ang katawan nito. Nagkakalaman na ito kahit papano. Maaliwalas na rin ang mukha dahil bukod sa magaling na, ay in love pa siya. Tumambay sila sa pool area. Tulog ng ibang tao sa mansyon maliban sa kanilang dalawa. Nakasubsob sa tubig ang kanilang mga paa at magkahawak naman ang kanilang mga kamay na para bang nakaglu na dahil ayaw nang maghiwalay. Excited na ako sa kasal natin. Panimula ni Terry. May nakausap na kasi silang wedding organizer at ilang buwan na lang ay kakasal na rin sila. Mabilisan ng kanilang pagpapakasal dahil ayaw na nilang magsayang pa ng oras. Huwag kang iiyak sa kasal natin ha? Pabirong sinabi ni Terry. Bakit naman? Kasi karamihan sa mga umiiyak na groom nagloloko sa bandang huli. Sige, hindi ako iiyak. Hoy, biro lang. Umiyak ka lang. Hindi kita aawatin. Padamihan tayo ng luha sa araw ng kasal natin. May tiwala naman ako na hindi ka magloloko Malakas na natawa si Jordan. May mahalaga nga pala akong sasabihin sa'yo, Terry. Ano yun? Kapag naikasal na tayo, ay gusto kong ampunin legally si Kira. Gusto ko na ang apelido ko ang dadalhin niya. Jordan. Para 3 na tayong limuego. Mas magiging mabuting ama pa ako kay Kira. Ipapangako ko yan sa'yo. Salamat. Sobra mo akong napasaya ng sinabi mo. May isa pa akong sorpresa sa'yo. Ano? Malalaman mo rin bukas. Kahit naku-curious si Terry,
ay hindi niya na ito inusisa pa. Kinabukasan ay maaga siyang ginising ni Jordan, pinagbihis at piniringan ang kaniyang mga mata. Sumakay sila sa kotse. "Saan ba kasi tayo pupunta?" tanong niya at inabot ang braso ng kaniyang fiancé. Malalaman mo rin. 2 oras na naging biyahe nila. Tumigil sila sa isang pamilyar na bahay. Tinanggal ni Jordan ang nakatakip sa mga mata ni Terry. Napaatras si Terry nang makitang bahay na nasa harapan niya. Ilang taon nang nakalipas pero tandang-tanda niya pa rin ang bahay na ito. Ang bahay na matagal na niyang nilisan. Bakit tayo nandito, Jordan? Akmang papasok na sana ulit siya sa kotse pero nakita niyang lumabas ng bahay ang kanyang mga magulang. Nag-uunahan pa sa paglapit ang mga ito sa kanya. "Jordan, anong ibig sabihin nito?" Siguro, ito ng takdang panahon para magkaroon kayo ng closure ng mga magulang mo, Terry. Magkaayos man kayo o hindi, nandito lang ako. Alam kong marami kang gustong sabihin sa kanila. Unang lumapit sa kanya ang kaniyang ina. "Terry, anak!" Sinubukan siyang hawakan nito pero humakbang siya paatras. Lumapit na rin ang kanyang ama at akmang luluhod na pero kaagad siyang nagsalita. "Hindi mo na kailangang lumuhod, Patay. Ang tagal kong lumayo. Ang tagal kong nangulila sa inyo. Ang tagal kong inalala kung ano kaya ang nararamdaman nyo ngayon. Hinahanap-hanap nyo kaya ako? Napatawad kaya ako ng mga magulang ko? Nakakatulog kaya sila ng mahimbing habang ako nasa kalsada at walang maayos na tulugan? Nay, Tay, bakit nyo naman ako tinalikuran ng panahong kailangan ko ng masasandalan?" Litanya ni Terry. "Anak, pasensya na. Hindi ko sinasadya." "Hindi sinasadya? Talaga ba, Nay? Hindi mo sinasadyang itakwil ako? Pero hindi nyo man lang ako hinanap. Pinabayaan nyo ako. Oo, nagkamali ako dahil maaga akong nabuntis pero tama bang pabayaan ako? Magulang ko kayo. Dapat kayo yung aalalay sa akin. Dapat nasa tabi ko kayo. At tuturuan akong itama ang pagkakamali ko. Pero anong ginawa nyo? Tinalikuran nyo ako. Ikinahiya. Itinakwil. Pinabayaan. Hinayaan. Alam nyo ba kung gaano kahirap ang naging buhay ko nung mag-isa lang ako? Sobrang hirap po. Walang gabi na hindi ako umiiyak. Walang araw na hindi ako nahihirapan. Pakiramdam ko, kalaban ako ng buong mundo. Walang nagmamahal sa akin. Lahat na lang iniiwan ako. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo kami ng tatay mo. Kaya kong kalimutan yung nangyari, Nay. Pero hindi ko po kaya kayong patawarin. Oo, magulang ko kayo pero hindi nyo yung pinaramdam sa akin. At hindi ko kayo mapapatawad dahil inutusan nyo ako noon na ipalaglag ang anak ko. Ang anak na dinadala ko. Ang anak na dugo at laman ko. Ang anak na kadugo ninyo. Ina ka rin, Nay. Pero anong sinabi mo sa akin? Hayaan na lang na mamatay ang bata sa sinapupunan ko? Napakasakit nun, Nay. Kaya nung itinakwil nyo ako, hindi na ako nagpumilit pang bumalik sa inyo. Naisip ko nga po kung ano bang mangyayari sa buhay ko ngayon kung sinunod ko kayo ni tatay. Siguro kung ipinalaglag ko si Kira, hindi ako magiging ganito kasaya ngayon. Siguro mawawalan na ng saysay ang buhay ko. Pero kahit galit ako sa inyo, imbitado pa rin po kayo sa kasal namin ni Jordan. Gusto ko pa rin na masaksihan ninyong isa sa pinakamahalagang pangyayari sa buhay ko. Natahimik ang kanyang mga magulang. Mauna na ho kami. Tara na, Jordan. Baka hinahanap na tayo ni Kira. Aya niya at siya na mismong humila kay Jordan. Iyak na iyak si Terry habang nasa loob siya ng sasakyan. Mabilis na lumipas ang mga araw at sumapit na nga ang araw na pinakahihintay nila. Ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Nakatitig si Terry sa refleksyon niya sa malaking salamin na nasa harapan niya. Napangiti siya. Mula pa man noon ay pangarap na niyang maikasal at hindi siya makapaniwala na malapit na itong mangyari. Ilang oras na lang ay magiging Mrs. Limuego na siya. Nay, ang ganda mo naman po. Puri ni Kira. Cute na cute ito sa suot na dress. Isa si Kira sa flower girl nila. Para kang princess na Barbie, Nay.
Pareho tayong maganda. Salamat anak. Kinakabahan ako. Bakit naman po? Ikakasal na ako. Kapag kinasal na kami ng Daddy Sir Pogi mo, mas marami pang magbabago sa buhay natin. Nay, huwag kang kakabahan. Si Sir Pogi naman yun eh. True love mo yun at mabait yun. Nagtungo na sila sa simbahan. Nagsimula ng seremonya at nauna nang pumasok si Kira habang si Terry naman ay nasa labas pa rin at hinihintay na bumukas ang pinto. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumukas na rin ito. Solo lamang siyang naglalakad sa altar at ang mga magulang naman niya ay nakaupo na. Kahit naman galit siya sa kanila ay masaya pa rin siya na dumalo ito sa kaniyang kasal. Naniniwala pa rin siya na darating ang araw na mapapatawad niya na ito ng tuluyan. Sa dulo ng aisle ay nag-aabang sa kanyang mapapangasawa. Nakangiti ito. Ano bang nagawa kong kabutihan sa nakaraan kong buhay? Para bigyan mo ako ng ganyan kagwapong asawa, Lord. Tanong niya sa kawalan at ginitian pabalik si Jordan. Tuluyan na rin niyang narating ang kinaroroonan ni Jordan. Humarap sila sa pari at nagpalitan at nanumpa ng mga pangako nila. Ang dalawang tao na may matinding pinagdaanan sa buhay ay pinagtagpo para damahin ang isa't isa. Ang single mom na nasawi noon sa pag-ibig ay nakahanap na ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. At ang binatang nawala na ng pag-asa noon ay kakasal na sa babaeng pinanghuhugutan niya ng lakas para lumaban sa mga hamon. Pagkatapos ng seremonya ay nilapitan si Terry ng kaniyang ina. Anak, congratulations. Salamat po. Alam kong hindi mo ko kayang patawarin at naiintindihan ko yun, anak. Grabe ang ginawa namin sa'yo ng tatay mo. Hinayaan ka naming mahirapan dahil sa pride namin. Napakasama kong ina. Nay, sinabi ko sa'yo noon na hindi ko kayo mapapatawad pero napagtanto ko na nanay pa rin kita. Ama ko pa rin si tatay. Siguro, mapapatawad ko rin po kayo sa tamang panahon. At niyakap nila ng mahigpit ang isa't isa. Napakaswerte mo sa napangasawa mo, Terry. Mabait siya at kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano kanya kamahal at tanggap pa niya ang anak mo. Swerte talaga ako dyan, Nay. Buong akala ko'y wala nang magmamahal sa single mom na katulad ko pero dumating si Jordan. Ipinaramdam niya sa akin na kahit may anak na ako, karapat-dapat pa rin akong mahalin at alagaan. Pagkatapos ng kasal ay kagad na nag-honeymoon ng mag-asawa. Napagpasyahan nilang mag-travel sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang dami kong desisyon. Halos mali lahat at sa dalawa lang ako tumama. Una, nung pinili kong buhayin si Kira. At pangalawa naman, nung pinili kong pakasalan ka, Jordan. Ani Kira at napayakap sa kanyang sarili nung umihip ang malakas na hangin. Yumakap naman sa kanya si Jordan mula sa likuran niya. 8:00 na ng umaga at nasa balcony sila ng hotel room nila. Ninanam namang sikat ng araw at pinagmamasdan ng magandang tanawin. Mahal na mahal kita, Terry. Same. Same lang isasagot mo? Joke lang, nagtampo ka naman kaagad. Mahal na mahal din kita, Jordan Emmanuel Limuego. Ikaw lang, sapat na. Makalipas ang ilang taon, ay biniyayaan sila ng 2 anak. Kaya't 3 na ngayon ang anak nila. Si Kira ang panganay, si Riley ang pangalawa, at si Daniel naman ang bunso. Nay, sumali ka po sa amin. Aya ni Kira at hinila si Terry papalapit. Nasa music room kasi silang mag-aama at nagpapatugtog na tila isang banda. Si Jordan ang nakatoka sa gitara. Si Riley ang nagpapiano. Si Daniel naman ang nagda-drums at si Kira ang kumakanta kanina. Nay, kumanta tayong 2. Sina Daddy Sir naman ang tutugtog. Suwestyon ni Kira. Natuwa naman si Terry. Matagal niya na rin gustong subukan ng pagkanta. Hindi naman kasi siya mahilig sa musika at hindi siya kumakanta kaya hindi niya alam kung maganda ba ang boses niya. Pero maganda ang boses ng anak niyang si Kira, kaya confident siya na maganda rin ang kanya.
Namamana raw kasi yon. Nagsimula ng kumanta si Terry at natigilan sa pagtugtog ang lahat. Napatakip sila sa kani-kanilang mga tenga. "Oh, bakit kayo tumigil?" Takang tanong niya. Mahal, iba-iba talagang talent ng mga tao. Baka hindi lang talaga sa pagkantang forte mo. Sagot ni Jordan at natawa. Napanguso naman si Terry at sinubukan ulit kumanta. Pati siya ay napapangitan na rin sa boses niya. Pinalaki ni Terry at Jordan na puno ng pagmamahal at suporta ang mga anak nila. Ibang pagmamahal kasi ng magulang ang naranasan nilang dalawa noon, kaya ayaw nilang iparanas yon sa kanilang mga anak. Marami nang nagbago sa mga buhay nila. Sa kasalukuyan ay nag-aaral na ng culinary si Kira. Gusto pa rin kasi nito na maging chef balang araw. Si Daniel at Riley naman ay pareho nang nasa high school. Si Daniel ay magaling sa academics, consistent honor student at panlaban kapag may tagisan ng talino sa school nila. Si Daniel naman ay mas tutok sa sports. Magaling ito sa kahit anong sports. Madalas siyang sumasali sa sport competition at palagi pang nananalo. Si Terry naman at ang mga magulang niya ay nagkaayos na bago pumanaw ang mga ito. Mas pinili niyang patawarin ito. Si Manang Melly naman ay kasama pa rin nila sa bahay. Ito na ang tumatayong ina ni Jordan kaya hindi ito pwedeng mawala sa buhay nila. Si Terry naman ay tumutulong na kay Jordan sa pamamahala ng mga negosyo nito. Nag-aral kasi siya ng business course noon para naman may kaalaman na siya at gusto niya talagang mabawasan ang iniisip ni Jordan. Bukod sa pagtulong, may sarili na ring negosyo si Terry. At ang tunay na ama ni Kira ay hindi na talaga nagparamdam pa. Ang buhay ay maraming ibinabatong pagsubok. Problema na minsan ay nalilito na tayo kung paano natin susolusyonan. Mga hamon na hindi na natin alam kung paano natin lalampasan. Pero sa bawat pagsubok ay mahalaga na meron tayong makakasama at makakapitan. Kagaya na lamang ni Terry at Jordan. Sa dami ng hirap na kanilang pinagdaanan, ang bawat isa ang kanilang naging hawakan at sandalan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananalo agad tayo. Minsan, mararanasan muna nating madapa at masaktan bago makamit ang tagumpay at tunay na kaligayahan. Itinuro rin sa kwentong ito na ang pamilya ay hindi lamang para sa mga taong kadugo natin. Pwede tayong makahanap ng pamilya sa mga taong hindi naman natin kaano-ano. Kagaya na lamang ni Kira, pinangarap niya noong magkaroon ng ama at naging ama sa kanya si Jordan na noon ay hindi naman siya kilala. At parang si Jordan na itinuring ng ina si Manang Melay kahit na hindi naman ito ang nagluwal sa kanya. At higit sa lahat, mahalaga rin ang magpatawad. Ang pagpapatawad ay simbolo ng pagpapalaya natin sa lahat ng puot at hinanakit mula sa mga taong nagkasala sa atin. Kagaya na lamang ng pagpapatawad ni Terry sa kaniyang mga magulang. Sa kabila ng galit niya, nagawa niya pa ring patawarin sila. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pero bago ako magpaalam, ay magbabasa muna tayo ng mga shoutout. Hello, Miss Siren. Pwedeng pa-shoutout ang mga friend ko na si Marilo Cordova at Rose Agoncillo from me, Lizelle in Kuwait. Hello po. Pa-shoutout po Lovely Prado from Santa Rosa, Laguna. Richelle Sonio from Makati City. Always listening. Magandang hapon po. Hello Miss Siren and Writer Conan at maraming salamat po sa bagong kwento. Hello po Tales of Siren. Pa-shoutout naman po Net Veloso ng Colon, Hong Kong, Arian Veloso, Anton Veloso at Arnel Veloso ng Tansa, Cavite. Thank you po. Hello, Miss Siren. Pa-shoutout po sa kaibigan ko na sina Reyna at Rosie, listening from TKO, Hong Kong. Hi po, Ma'am Siren. Pa-shoutout po Shen Badawi, listening from Saudi Arabia. Hi, Miss Siren. Shoutout from Singapore, Dinalyn Delfinado. Maraming salamat po sa inyong pakikinig saan mang panig ng mundo. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.